sa panahon na tayo po ay low ang ating spirit, walang ibang makakapagpahay sa atin maliban sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya ako rin po personally, marami po preaching sapagkat kapag po sa bahay napakatahimik, pagka nagsawa si Lola ng kakakwento, makikinig naman ako ng preaching at napaka-profitable po. Kasi kapag wala tayong ginagawa, ang kaaway, ang daming, alam mo yun, ang daming ginagawa para maka-enter, ang dami niyang ginagawang kaparaanan, pero kapag babad po tayo sa salita ng ating Panginoon, although may mga bagay tayong gusto na natin gawin, pero sa lakas na mula sa ating Panginoon, napagtatagumpayan natin. Amen po ba? Amen. Lalo na tayo, meron tayong mga binitiwang mga pangako sa ating Panginoon. Talaga pong it will come to pass na itetest po yun eh. And salamat sa Panginoon, through His Word, doon po tayo magtatagumpay. Amen po ba? Kaya i-treasure po natin mabuti ang salita ng ating Panginoon. Ang Word of God po ay natin, ay ipinamumuhay natin. Amen po ba? Hindi lamang po pang post to, kung hindi, higit na malaga sa lahat ay ipamuhay po natin. Amen po ba? Sa pagkakataon pong tatawagin natin si Pastor Josie para sa Word of God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Batiin niyo nga ba inyong mga katabi? Seek first the kingdom of God. Alam na natin, Matthew 6:33. Pero gano'n natin ito naunawaan? Kung tatanungin tayo, what are we pursuing in life? Ano yung mga pinupursue natin? Ano yung mga isinusulong natin? May mga kumakandidato, di ba? Ano ang mga plataforma? Isulong, ang mga kababaihan. Ano pa bang mga isinusulong ng iba? But personally, what are you pursuing in life? What's our goal? May goal ba tayo? O kung ano na lang maganap araw-araw, pagising sa umaga, bahala na. Mahalagang may goal. What's our priority? Mahalagang matiyak natin na yung ating mga pinupursue, yung ating mga goal, yung ating pinaprioritize, ay yung talagang dapat na i-prioritize natin. Yung mga bagay na talagang magbibigay ng totoong joy sa ating mga buhay. Gusto kong buksan natin yung Matthew 6:33. Basahin po natin sa Tagalog. Sige po, pakibasa po. Matthew 6:33. Matthew 6:33. Malabo na po ba mata ng tagabasa natin? Napapasensya na po. Bago po kasi aking Bigyan po natin ng magnifying glass. Sa halip, unahin ninyo mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa Kanyang kalooban. At ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Sa halip ay unahin. Alin daw po yung dapat unahin? Kaharian ng Diyos. Kaharian ng Diyos. Yun ang sabi doon. Tanong, ano ang kaharian ng Diyos? Nung bata tayo, pag sinabing kaharian ng Diyos, ano unang naiisip nyo? Langit, di ba? Palasyo, merong gintong kalsada, may mga gintong gate, nakatayo doon sa San Pedro, merong inihimas na. Di ba nung bata tayo, nang iniisip natin kingdom of God? Tama po ba? Pero mga kapatid ko, napakahalagang maunawaan natin ngayon, ano ba talaga yung sinasabing kingdom of God dito? Bakit? Seek first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Bago mapa sa iyo o sa kamay mo, bago mapa sa kamay mo,
gusto mo, seek first the kingdom of God. Amen. Seek first the kingdom of God. Ngayon, ano ang kingdom of God? Ang sabi sa Romans 14:17, for the kingdom of God, sinabi dito, eto pala ang kingdom of God. It's not about eating and drinking. Sabihin niya natin, not about eating and drinking. Not about eating and drinking. Maraming tao, inuubos ang panahon ang pera, saan? Sa paghahanap ng masarap na wine. At masarap na pagkain. Mayroong compilation ng mga magazines. Ang mga amo natin, maraming pera. Every weekend o gabi-gabi, anong ginagawa nila? Tumitingin sa magazines. Alam niyo kung ano hinahanap nila? The finest dining restaurant, di ba? Yung mai-enjoy nila ang pinakamasarap na pagkain. Naghahanap ng mga bagong fashions, di ba? Ito, uso ngayon. Bakit? Yun ang iniisip nilang pinagmumulan ng joy. Pero, ano sabi dito, Romans 14:17? For the kingdom of God is not about eating and drinking. Patungkol saan ang kingdom of God? But, sabi dito, the kingdom of God is about righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. So ito pala nakapaloob sa pinag-uusapan sa Matthew 6:33 na unahin mo ang kaharian ng Diyos. Ano ang nakapaloob doon? Righteousness. Sabihin nga natin righteousness. Righteousness. Sabihin natin peace. Peace. Sabihin natin joy. Joy. Ito yung mga hindi nabibili talaga ng pera. Akala ng iba, masaya pag maraming pera, pero napakaraming taong maraming pera miserable, di ba? Dito sa lupa, magiging masaya. Pero, hungag. Empty. So, the kingdom of God is about righteousness, peace, and joy. Humihirap lalo, Pastora, ano ngayon ang righteousness? Di ba? So, nakapaloob sa righteousness yung having a right relationship with God. Iniisip naman ulit natin ito na ang righteousness ay nakapanda na hanggang sakong. At hindi lumalabas ang tilak-tilaukan kapag tumatawa. Kailangan mahina lang. Akala na iba yun ng righteousness. Kailangan mahaba buhok. Hanggang sakong. Ang righteousness ay hindi panlabas. May kinalaman ito saan? Relasyon mo sa Panginoon. Tanungin mo yung katabi mo, may relasyon ka ba kay Lord? So righteousness is having a right relationship with God. And rightness. Ano ngayon yung right? Rightness is the only standing that is acceptable in the sight of God. Ngayon, ano itong standing mo na to? Ano yung pagiging right natin sa harapan ng Panginoon? Walang kinalaman lahat ng ginagawa natin. Kundi, naging right tayo sa harapan ni Lord because of the blood of Jesus Christ. So, it is knowing who you are in Christ. So, yung rightness o righteousness mo, nakabatay sa dugo ni Kristo. Paano kung malilinis ang dugo ni Kristo? Tanggapin mo siya sa puso mo, di ba? Sabi ni Pastor Ana kanina, takutin mo yung puso mo ba? At gagapin. Gagapin. Mas malalim yun. Sino laman yan ng mga puso nyo? Ano laman? Sino laman? Maaaring laman niya si Lord, pero mga iba pang kasama, nagkakagulo sila sa loob. Pinamimilian mo lang, kasama mo lang sa pinamimilian si Lord. Hindi dapat, sapagkat kung trono pinag-uusapan, siya dapat ang nakaupo doon. Amen? So tanong, are we having a right relationship with God? Kasi yun ang righteousness. At yung peace, alam na natin yon. Peace doesn't depend on the circumstances. Di ba? So nakabatay. At yung peace na ibinigay sa atin ni Lord, kahit may digmaan sa paligid, you're peaceful. Nung isang araw po, namalengke ko sa San Hoy. Pagdating ko, may mga pulis sa daan, sa labas, dyan, sa labas ng gate. 3. Magpaprocess tayo, nandito ako. Hindi nila alam na nandito ako. Ngayon, sabi ko, is there any problem? Wala pa naman yung bodyguard natin dito. Walang problem dito sa flat natin, pero sa harapan natin may problem. Illegal daw yung kanilang, yun ang sinasabi nila, parang iisip nilang illegal yung kanilang business. Ngayon, sinara ko na pinto, yan lang, nagdo-doorbell. At tinanong nila, pwede ba sila makipasok dito ng 2 oras? Tagal, mula alas 5 po hanggang 7:30 sila nag-stay dito. Wala akong maikilos. Ngayon, nung sinabi ko kay Brother Adel, pagdating niya dito, kung anong nangyari,
Kinabukasan, sabi ng pulis, nung hindi dumating ang mga tao, siguro naitimbre, na may mga pulis, walang pumasok sa kapitbahay, sarado gate. At sabi ng pulis, I will leave you my number and then you call me. Ito takot niya. Paano yung pastora, papasok ako sa trabaho, nag-iisa ka dito, paano kung ma-hostess ka? Tutukan ka sa leeg, ma-hostess ka ng mga mastamang tao dyan. Di ba? Pero kinabukasan, tumawag lang po ako sa mga pulis. Alam mo yun, minsan, kapag may mga pangyayaring ganyan sa paligid natin, nagkakaroon tayo ng takot. Pero yung peace na binibigay ng Panginoon, ano sabi doon? It surpasses all understanding. It will guard our hearts. Yung peace na binibigay ni Lord, ano sabi niya? Peace, my peace I give to you. My peace I give unto you is not, ano yun? It's not from the world. Kundi galing sa Panginoon, yung kapayabaang hindi mo maipaliwanag. Di ba? Kahit maraming problema, kahit maraming sakit, may kapayapaan ka. Sino na-terminate dito? Yung isang kapatid na-terminate. Okay lang. Gabi-gabi, nag-sharing, okay lang. May interview na siya ngayon, wala. Pero ano mo yun, kahit meron tayong mga problema, even in the ayun pala, kasi hindi ko makita. In the midst of the storm, we can be peaceful. Amen? So, kingdom of God, nakapaloob doon, righteousness, peace, and joy. Ano naman yung joy? Yung joy din, hindi nakabatay sa circumstances mo. Si Sister Mardy, nagpatuto kanina, yung anak niya, di ba? Mahina. Pero alam mo, nakakatuwa yung lagi niyang declaration. Gagaling siya. Amen. Alam mo ba, ito yun depende sa pinananampalatayanan mo o pinaniniwalaan mo. Naalala niyo si Jairus? Lumapit kay Lord. May sakit ng anak, naghihingalo. Hindi ba papunta na sila? At habang daan, namatay yung anak niya. At anong sabi ng mga tao? Huwag mo nang abalayan yung teacher, abalayan papunta sa bahay mo. Patay na. Pero anong sabi nila, di ba? Do not be afraid, only believe. At kahit patay na, ano ginawa ng Panginoon? Hindi ba nabuhay? Si sister, alam niya yung anak niya may sakit, pero eto faith niya, gagaling siya. Amen. Pag may narinig kang bad news, ano pananampalataya mo? Di ba? Nakabatay, mamatay na talaga yun. Di ba? May nagsishare sa'yo, Pastora, marami po akong bukol, binutasan po ako, ang daming nana, pulang-pula. Naku, sister. Baka 3 buwan na lang ito. Ano mga binibitawan natin mga salita, mga kapatid ko? Narinig mo ang bad news, ano ang pinananampalatayanan mo? Di ba? Malulungkot na tayo, mag-iiyak na tayo, maglulupasay na tayo, at iisipin natin wala ng pag-asa. It's up to you. So, Kingdom of God is about righteousness, peace, and joy. Dapat, meron kang joy lagi. Meron kang peace lagi. At yung righteousness, having a right relationship with God. Lagi ko sinasabi to, if you have a right relationship with God, all other relationships will fall into its right place. Hindi maaaring maayos ang relasyon mo sa Panginoon tapos magulo ang relasyon mo sa asawa. Ayaw makipag-ayos sa asawa mo. Basta close kami ni Lord, o yun ang pinakamahalaga. Kumusta kayo ng asawa mo? Yung si Lord na hindi mo nakikita, okay kayo, pero yung nakikita mo nakakasama mo, hindi ka maging okay? Hello? Kapag maayos ang relationship natin, kaya Lord, magiging maayos ang mga iba pang relationship. Amen? Sabi na sa akin mo, iayos mo. So, paano natin ito gagawin? Paano magiging maayos? Paano tayo magiging righteous sa harapan ng Panginoon? We must be seeking the kingdom and not just the kingdom benefits. Maraming tao gusto lang benefits. Di ba? O sige, a-attend ako sa God's Life sa isang kondisyon. Ano ba mababala ko dyan? Di ba yung tao? Magme-member ako dyan. Anong benepisyo ko? Di ba? Magbabayad ka pa sa SSS, tapos mamamatay ka na, wala ka pang nakukuha. SSS, ano ba? PhilHealth, na-hospital ka, 10 piso lang ang nabawas sa bill mo sa ospital. Magbabayad ka pa ba? Ang tao, may nature na lagi naghahanap ng benepisyo, privileges, benefits. Pero mga kapatid ko, obedience to God or seeking the kingdom of God is not about seeking the benefits. It's not just about the benefits.
So, hindi natin mai-enjoy yung fellowship sa Panginoon kung laging, ang hinihintay na natin ay yung makukuha natin. Paano kung hindi mo makuha gusto mo? Ayaw mo na sa Kanya. Lalo, alam mo yung mga nagsipag-asawa dahil lang sa may pera yung lalaki? Dahil lang sa gwapo siya, paano kung na-aksidente siya? Mabiyak ito, oh. Tapos maraming sugat dito pag no? Hindi mo na mamahalin yun. Amen ko ba? Minahal mo lang kasi gwapo siya. Ano ba? Dahil marami siyang pera, paano kung maghirap na yun? Wala na. Goodbye na, di ba? Divorce na. Ano ground for divorce? Mimiyak na po siya. Mimiyak na siya. Amen? We cannot enjoy our fellowship with God kung hinahantay lang natin lagi sa Kanyang blessing. Kahit sa pagbibigay, kung minsan, lagi kong pinapaalala, minsan lagi, naman. Lagi natin pinapaalala, pag mag-exhort tayo sa giving, hindi natin tinuturuan ng tao magbigay kasi gusto natin makakuha. Amen. Nagbibigay tayo kasi mahal natin si Lord. Amen po ba? Mahal mo yung asawa mo dahil mahal mo siya. Amen. Hindi lang dahil gwapo siya. Nagkataon lang na gwapo siya. Di ba? Amen? Siya lang ba may asawang gwapo rito? So mga kapatid ko, ganun yung relationship kay Lord. Hindi lang dahil naghanap tayo ng kingdom benefits, seek the kingdom at anong nakapaloob doon. Enjoy the presence of God. Binanggit kanina, hindi natin pwedeng sabihin kung talaga tayo nag-worship kay Lord at nakikipag-fellowship kay Lord, lalabas ka sa pintuang ito at sasabihin mo, hindi ako na-bless ngayon, napaka-boring. Diba? Ang boring ng praise and worship. Ang boring ng preaching. Boring pati giving. Kasi hindi siya nagbigay eh. Hindi natin pwedeng sabihin, hindi ako na-bless, boring. Bakit? Mai-enjoy natin ang presence ng mahal mo. Hindi ba? Nung unang panahon nga, kadate mo yung crush mo eh. Kahit 30 minutes lang yon. Wala naman kayong ginawa, pinanood nyo lang yung paglubog ng araw. Habang nakaupo lang kayo sa bench. Di ba masaya-masaya ka na? Amen? Amen. So, if we are enjoying the presence of God, if we are seeking the kingdom of God, ito yung presence ni Lord. So, maraming tao, kaya hindi ma-enjoy yung presence ng Panginoon because they feel wrong about themselves. Ang isang taong laging guilty, ang isang taong laging may tinatago, ang isang taong laging iniisip niya hindi siya karapat-dapat, hindi niya may enjoy yung relationship. Meron bang mga asawa ditong insecure? Mas gwapo sa'yo yung asawa mo. Kung naging babae siya, mas maganda siya sa'yo. Kung insecure ka, alam mo, hindi kayo magiging masaya. Tuwing lalakad kayo sa daan, nagsiselos ka. Pag tinignan siya ng babae, pagagalit ka sa asawa mo. Kasama ko ba po ba kayo? Amen. If you always feel wrong about yourself, you cannot enjoy the presence of God. So yung rightness na sinasabi ko kanina, napakalaga nun. You feel right because you have been made right with God because of the blood of Christ. Amen? Pag lalapit ka ba sa Panginoon, iniisip mo, hindi ako dinigin ng Panginoon sa prayer ko kasi hindi ako right. Do you always feel wrong? Tatayo ka dito sa harapan, hindi ako right. Hindi ka lalago. Pag lagi mong iniisip na hindi ka right, lalagi kang mali. Yung mga taong merong insecurities, ako, insecure ako dati, hirap ako maglingkod kay Lord. Pero nung naisip ko ang grace of God, it doesn't matter who I am. Hindi yun ang mahalaga. Ang mahalaga kung sino siya. Amen mo ba? At yun din ang tanggapin mo sarili mo. Hindi mahalaga kung sino ka, ano pinagdaanan mo, ano ka, ano mga gawain mo dati. Ang mahalaga, niligtas ka ni Lord, sino siya. Tinubos ka ng dugo ng Panginoon. Sinabi kanina, nothing can separate us from the love of God. Kapag ang lagi mong feeling ay wrong ka sa harap ni Lord, humarap ka sa salamin araw-araw. Sabihin mo, sa harapan mo, mahal ka ni Lord. At kung tumataas pa rin ang kilay niya, sabihin mo ulit sa kanya, mahal ka ni Lord. Umuwi, ulitin mo, mahal ka ni Lord. Sarili mo lang kausap mo, niloloko mo pa. Amen? Always say to yourself, God loves you. Amen? Sabihin mo sa kapatid mo, God loves you. God loves you. God. So, bakit napakahalagang maging maayos yung damdamin natin sa pagharap sa Panginoon?
hindi kasi magiging malalim at matured ang isang taong, yun nga, hindi siya nag-enjoy sa fellowship ng kasama niya. So, may kinalaman dito yung seriousness natin. Are you a serious Christian? O babadjing-banding ka lang, palaro-laro? Pag may oras, dito ako sa church, pag walang oras. Ang seriousness ng isang tao, isang naghahangad na lumago, eto makikita natin sa kanya. It is someone who is pursuing a relationship with God. And then pangalawa, it is someone who is committed to God. Sinabi ko na ito dati, commitment accepts no excuses. Nandiyan ka lagi, kahit ano pa damdamin mo. Ano pa? It is someone who is hungry for the Word of God. Ayaw mo na bang nakikinig ng salita ng Diyos, nabubwisit ka na, nangungulili na tayo mo? Pagkabahan ka na. Baka nalalayo ka kay Lord. Anong solusyon? Dahil lumapit ka lang ulit. Amen? So, ang isang tayong seryoso, you are always hungry for the Word of God. Malalaman mo ang lalaking seryoso sa'yo. Hindi nagte-text, ayaw ka mong makausap. Hindi seryoso yun. Napaka-imposibleng ayaw makausap yung taong gusto mo. Amen po ba? Huwag mo kayo sabihin, busy ako. Yun ang sinasabi sa'yo. So, ano ba? It is someone who is doing everything that they can do, so you will be pleased. Kung alam natin, seryoso tayo sa Panginoon, gagawin natin lahat ng magagawa natin para ma-please natin siya. It has something to do with respect. Kung nire-respeto niyo ang mga asawa niyo, hindi magiging problema adultery. Hello? Totoo yun. Amen. Sino po may asawa dito? Do you respect your husbands? Hindi problema adultery. Kung problema kami naliligaw sa loob, hindi problema yun. Amen? Hindi problema kahit gwapo sila. May respeto ko sa asawa mo. Amen? The same is true with our respect with God. If you respect the Lord, you will do everything He wants you to do because you respect Him. And you cannot respect someone whom you do not love. Amen? Halimbawa ako, pasok dito, kung mahal niyo ako, you have an enough respect para sumunod sa pinag-uutos even if it doesn't make sense. Diba? Ng isang araw, nagtatalo kami dahil lang sa tubo. Hindi ko sinasabi wala siyang respect, but the point is, if you have respect for somebody, leader mo, head mo, kung minsan iniisip mo mas madalin ako sa kanya, o mas mataas ang pinag-aralan mo, susundin mo pa rin siya kasi may respect ka sa kanya. Amen. So tanongin nyo ngayon yung sarili, may respeto ba ako sa mga taong namumuno sa akin? Respect sa asawa kung kayo may asawa kasi the husband is the head of the family. Di ba? And in the church, sino head? Sa pastor or yung mga heads na nasa inyo. Di ba? Matataas sa inyo. Do you have respect? Kasi napakalaga ng respect sa pag-seek ng kingdom of God. Kung yung mga taong kasama mo, hindi mo ma-respect. Eh si Lord, hindi mo naman nasasala. Di ba? So, napakalaga ng respect. Sabihin nga natin, respect. Respect. Sabihin mo nga sa katabi mo, I respect you. I respect you. Napakalaga ng respect. Respect sa mga personal preferences. Di ba? Gusto niya yung ganong kulay, hindi mo siya pwedeng pilitin na magsuot ng ibang kulay. Gusto niya ganong damit, huwag mo sabihin sa kanya ang pangit yung maganda sa paningin niya yun. Kung minsan, tinuturuan natin kasi ayaw naman natin siyang napapahiya. Di ba? Violet at saka orange o green. Alam mo yun, pero respect, napakalaga. Amen? So, pag-usapan natin ngayon, ipagpatuloy natin, ano ba yung mga bagay na kailangan natin sa pag-seek na kingdom of God? Nakapaloob dyan, sinasabi ko kanina, we do not just seek the kingdom benefits, but we must seek first the king. Lagi sinasabi ng iba to, they are busy with the kingdom, but they are not busy with the king. At nakapaloob dito, sometimes we are asking things that we are not ready to handle. Hingi ka ba ng hingi sa Panginoon ng mga bagay na hindi mo ba naman kayang hawakan? Hello? Are you asking things from God that you are not ready to handle? Tandaan natin to, what you do not have, you do not need.
May mga pagkakataong ganon. Wala ka pa ngayon, hindi mo pa kailangan. Alam ni Lord ang mga pangailangan natin, pero humingi pa rin tayo. Because every privilege na inilagay sa iyo ng Panginoon, it comes with responsibility. Every promotion comes with responsibility. Every increase comes with responsibility. Ano yung sabihin? Naghihingi ka kay Lord, nanghihingi. Binigyan ka ng privilege. Kaya mo bang hawakan to? Ngayon, mga katulong tayo, meron ba bang tataas sa katulong dito? I think wala na. Pero kung bibigyan ka ng greater responsibility ng amo mo, for example, pamamahala sa buong bahay, binigay na sa'yo lahat ng pera, pag-process ng business nila, ano ngayon? Greater responsibility. At dinagdagan ng sahod mo. At kapag dinagdagan ng sahod mo, you have a greater responsibility. Ano? Tataas ang tithes mo. Are you ready to handle it? May mga taong, yun lang talagang tithes ang nabibigay ko. Bakit? Blessing na kaya ni Lord yun. Di ba? Everything na nahahawakan mo, dapat na ano? Pay your dues. Hindi dues na J-U-I-T-E. D-U-E. Amen? Sasabihin natin, bakit goodwill lang naman ang amo ko yun? Kung ayaw ni Lord na bigyan ka ng goodwill. Hello? Every privilege comes with responsibility. Every increase comes with responsibility. Ngayon, nandito ka sa Hong Kong, ang tithes mo 360. Pagdating mo ng Canada, ang tithes mo 1,000. Magta-tithes ka ba ng 360? Hindi ba? Ayun pala, hindi ba? So, hindi tayo napaparinig. But, tinuturo natin dito, kung naghihingi tayo kay Lord, hindi lang tayo naghihingi kasi for fun. Maraming tao, they just want the fun. Alam mo yun? Hingi nang hingi kasi masaya. Di ba? Posisyon. May mga tao gusto ng posisyon. Ayaw na walang posisyon. Parang wala kang kwenta pag wala kang posisyon. Pero tandaan mo, kapag may posisyon ka, you have a responsibility. Ang gusto lang na iba, yung fun. Ano na, naramdaman ko to ng isang araw, naglalakad ako galing sa IR, pumunta po ako sa immigration, pumunta ako sa IR, pumunta ako sa kung saan-saan, kasi kinukumpleto yung papers. At habang naglalakad ako pa uwi dito, sabi ko, Lord, eto na yon. Nagpa-process kami, kung dito ako mag-i-stay, eto na yon. Nag-iisa ako, mostly. Kakain ako mag-isa, mostly. Mag-i-evangelize ako mag-isa, mostly. Lalakad ako mag-isa, mostly. Pero hindi dahil gusto kong mag-asawa, kaya ako iniisip yon. Ang iniisip ko ay responsibility ng expectation kapag full-time ka na. Yes. Ang sabi ko, matagal ko nang inihandaan sarili ko dito, pero alam mo yung parang fear na baka hindi mo maipakita sa kanila yung expectation nila. Di ba mga miyembro, nasa church na si Pastora, dapat laging on ang telepono niya. Whenever I call, there's always an answer. But I'm not God. But there's a text. Pero ngayon, busy po tayo kaya hindi ako lagi nakaka-text. Pero alam mo yun, the point is, when you are promoted, greater responsibility. Tanong, kaya mo ba? Gusto mo ma-promote? Handa ka na ba? Gusto mong tumaas ang sahod mo? Handa ka na ba? Gusto mong dumami ang responsibility mo sa church o ma-promote ka into a greater position? Handa ka na ba? Amen po ba? Tanong mo, handa ka na ba? So unless that you are ready, si Lord ang nakakaalam ng readiness mo. Unless that you are ready, do not ask God for many things. Kasi dito napapahamak ang marami. It's either yung mayabang, natatakot, o tinatamad kasi dumami na trabaho. So unless you are ready to handle, do not ask. Amen? Hindi lang yung fun ang pinag-uusapan natin dito. Responsibility. Amen? And sabihin mo ulit sa katabi mo, be responsible. So, si Lord naman, alam niya kung kailan tayo po-promote. Huwag kang magmadali kung hindi ka pa na-promote. Naisip natin si Ate Eden. Ay, anong niya? Biglang nalagay sa heart niya, parang gusto niyang magstay sa Macau to pastor, the church. O para mag-lead ng church. Yun ang nalagay sa heart niya. Ano ba iniisip ko? Siyempre may mga questions. Paano yun? Pero sabi ko, mag-pray lang tayo. Mag-pray lang tayong lahat. Kasi,
mo yung mga ways ni Lord. Mula nung na-terminate si Sister Wayne, nagbukas ng idea or thoughts na magkaroon tayo. At nagsunod-sunod na po. Na-terminate si Gail. Na-terminate si Tepesa. Si Belle umuwi doon sa Macau. Si Ate Eden nagpunta rin doon. Alam mo yun, yung mga nagpo-provide si Lord ng mga tao at nag-provide din ng mga kaibigan, kakilala doon. Tanong, is it her time para mamuno ng gawain doon? Yun ang hindi natin masagot ngayon. Diba? So, ipag-pray lang natin. Pero ang pinakamahalagang makita natin dito, yung timing sa kamay ng Panginoon. Ang sabi sa Ecclesiastes, He makes all things beautiful in His time. Sabihin nga natin, in His time. In His time. Sabihin natin, His way. His way. Sabihin natin, His time. His time. So, kailangan kaparaanan ni Lord at timing ni Lord. Diba? So, ngayon, isang